Next question, ikaw naman. Good morning po, sir. Good morning po. Bali, ang question ko po, example po dun sa sick leave, sa mga employees po na home confinement, ang nasa law nyo po is 5 days, dapat makapag-notify si employer sa SSS. May mga ibang hospital po kasi na 5 days, hindi pa nakakabigay. Kung pwede po sana mag-request personally na ma-extend siya at least 1 month. Usually kasi ang home confinement 5 days, hindi siya agad, may ibang hospital na more than 5 days na nagbibigay, nagko-concern si employees naman sa employer po. Ako na lang. Ang batas kasi, 5 days lang. Okay. I-amend natin yung batas, ha? So, may party list na ba kayo dito? Ako, Bicol, pakiusapan. Sige. Ha? Okay. Sa party list, ha? Hindi naman po. Employer sa private. O kaya pag kami bago kayong kaibigan na party list, di boto nyo yung kaibigan yung party list kung sino man yun para ma-benefit kayo. Okay. Okay? That's my second question. Go ahead. Sandali lang bago yung next question. Ito sila, mga kasamahan ko sa... Tayo naman kayo. Sila yung mga kaibigan ko na mahal ko. Katulong ko. Kalat tayo ka naman. Katulong ko sa SSS dito sa Bicol. Mababait sila. Ako po ay pinaalaska ko sila lahat. Pero ang totoo, magaling din sila sumayaw kagabi. Marunong po silang kumanta. Okay? Kung may mga ano kayo, sila po ang tumutulong. Mahal ko sila lahat. Huwag nyo naman sila awayin, ha? Tsaka huwag nyo awayin yung mga miyembro natin, ha? Mabait kayo, ha? Salamat. Go ahead. What's the next question? Salamat, ha? Salamat. Salamat. Iyo, ano? Okay. Bali, sir, paano po, example po si employee, may lumabas sa system namin sa employer na may loan payable siya, and then nag-request po si employee na wag ibawas yung loan niya. Magkakaroon bang penalty ang employer po niya? Kasi may ibang instances na example, may employee 1, lumabas sa SSS system, may dapat siyang bayaran. Pag minsan po baga, ine-edit na lang doon kung wala naman siyang contribution na ibabayad. Pero sa part po ba ni employer po ba, may risk po ba yun? Wala. Wala naman po. Okay, thank you po. And then yung third po, dahil po baga ang employer po ngayon medyo tumaas na yung contribution po, baka pwede din na, siguro po, suggestion ko lang po ito. Kung pwede din po sana yung binabayad ni employer maging tax credit pagdating naman po sa BIR. Kasi kami po kasi ang employees namin consolidated, nasa 115 po, medyo mataas na din po ang binabayaran namin. Kung mapapansin nyo po ang employer contribution sa mga employees, nasa 1,000 plus minimum na yan per employee. Kung pwede lang din po sana mabigyan kaming benefits sa side ng employer po, kasi medyo dumadami na din po ang bayarin sa part po. Yun lang po siguro po, sir. Sasagutin ko na yan para tapos na. Okay. When you pay for your share, isn't that treated as an expense? Yes po. Then, it goes down to the bottom line. Halimbawa, ang income mo, say, 1 million, bumas 100,000. Ang naging income mo, 700,000 na lang, di ba? Di ba tax credit na yun? It's considered as an expense. Yes, tama po. Meron na. Di ba? Kayo naman. And then yung kwan po siguro sir, yung second comment ko po. Pagka nagbabayad po through sa office nyo po, may instance po na example po yung bagong open, may need po i-post yung bayad. Kung pwede po sana, once nagbayad na po kami, parang hindi na kami yung side sa employer na magpo-post pa. Kasi may instance na may resibo po na wala, nag-request pa sa inyo po sa head office po ata. Kasi nawala lang yung sa receipt, pero need pa po pala yun i-post sa loan po. Yung dating
over the counter. Sa contribution po ba yan? Yes po. Contribution? Meron pong bagong sistema, hindi man ganun kabago, pero mga about 10 years ago na, yung payment reference number, yung tinatawag na PRN, you get the PRN, pagkatapos kapag nagbayad nga instantly, hindi naman instantly, kinabukasan napapost naman. But if you have any concern for a particular month or particular payment made sa isang employee, we can help po. Kahit po ngayon, just give us the employer ID and we will check po later. Okay. Last question ko na lang po, sir. Once na nagko-convert po na Solpro to Paulit po yung part na yun. once na nagko-convert po ang business na sole proprietorship to corporation, lahat po ba need niya ipa-close yung sole prop and then mag-reopen ng corporation? Kung sakali po na ganun, kung pwede po merong easiest way na maging transaction po. Meron po particular form. Ang code yata na is the R8, change of status of the employer. From sole proprietor or partnership or corporation. Meron po yan. Punta lang po sa office and you have to submit some documents po. Like SEC registration para makita po namin yung pangalan ng bagong company. Change of, hindi lang po siya change of name but also change of status or personality of the corporation. Siyempre yung mga ano po, yung general information sheet, kailangan po namin malaman yun para malaman namin kung sino may-ari at mga director. Yun lang po ang kailangan. Okay, sir. Bye. Thank you po, sir. Now, kung may mga issues kayo, why don't you go there ho sa computer namin, i-check nyo na. Kaya andito na sila, pwede mo na i-check lahat ng mga tanong. Yung mga hindi na napopost, check na. Magandang umaga po, Mr. President. Nursing Umaga Monreal po, retirado at pensionado rin po ng SSS. O, may pension ho kayo? Opo. Magkano? Wow! From GSIS and SSS. Yeah. So, pareho. You were vice president before Yes, sir. of SSS. Opo. And you got a big pension from GSIS, right? Oh, yes, go ahead. Ni-address ko na lang po ito kay Normie. Kasi Ayan. si Normie naman ang may hawak nito nung dating, nung Patay bago ka pa ngayon, ako umalis. Bago po kasi ay maamyendahan ng Republic Act 8282, ang isang miyembro na nakapaghulog ng 35 months ay nagkakaroon ng lump sum na 35,000. Kasi ang minimum pension noon was 1,000 times 35. So 35,000. When 11199 amending the Republic Act 8282 ay naging 12,000 na lamang yung nakapagbayad ng 35 months. Kung nag-aamyenda po ng batas, ito po sana ay para sa benepisyo ng miyembro. Hindi po yung bababa yung kanyang benepisyo. Yun lang po. Yun sa bago po nating batas, kasi yung nagkaroon ho tayo ng mga computation dahil in-increase ho natin yung funeral benefit ho natin, we increase the amount for those na mataas ho ang kanyang contribution. Kaya yun hong mga less than 35, ang kanyang contribution, nilagay ho natin siya ng 12,000. Actually, yan po yung original na nakalagay sa ating batas. Meron lang ho tayong parang resolution before na in-increase ho natin siya. But the law, we just continued yung law na 12,000, pero itinaas ho natin ang ating funeral benefit ngayon. So, depending on the amount, kasi gusto ho natin na yung mga members ho natin is
Tuloy-tuloy ho. Hindi ho yung, kasi yung iba, pagka nalaman nila na pwede na ako na ganitong benefit, minsan tinitigil na ho nila. Kaya gusto rin natin na ma-encourage sila to continue their payment of contribution para ma-rationalize at mas maging mataas ang kanilang benefit na makukuha. So, hindi naman ho siya ibinaba. In fact, dahil yun, maximum ho natin ng funeral benefit, we increase this into hanggang 60,000 na. Before ho kasi naka-fixed amount lang ho tayo sa ating funeral benefit na equal ho yan. Regardless of the amount of contribution, pareho ho na natatanggap. And then nakita ho natin na parang hindi naman ho siguro tama na yung mas mataas ang benefit at yung maliit lang ang kanyang ikinontribute sa SSS ay pareho yung benefit na nakuha. That's why we made a recomputation, pinaaral ho natin yan sa ating actuary. Yan ho yung lumabas na in-increase ho natin siya up to 68,000 ang ating funeral benefit ngayon. Hindi po ba kaya yung prinsipyo natin na in case of doubt, it should always be resolved in favor of the worker or sa member? Bakit po bumaba yung ganon na sitwasyon sa lump sum death benefit? Dati 35,000, naging 20,000 na lang ngayon. Yung nagpagbayad ng 35 months. Yun na po ang punto lang. Kung niamendo natin ang batas, it should always be in favor of labor or the member. Yeah, sige ho, tingnan natin yan. Pero yun ho yung reason namin. And this was studied by the actuarial department para ho naman maitaas namin. Kasi ang gusto ho namin talaga is yung 60,000 maabot ho natin para sa mga matataas naman ho na nag-contribute. At ayaw natin ng equal benefit regardless of the amount of contribution. Pero we will look into that further.